Guys, magandang hapon. Kapart 2 ng ating video dito sa ating project sa Lucena City. Itong private resort na ginagawa natin. Ayan, ito na po yung ika-part 2 ng ating video. Ayan, ito po yung update. Nag-welding na po sila ng ating pinaka-ECP or aluminum composite para dun sa ating roofing, para maitago natin yung mga kantuhan ng roofing at saka additional design na rin ng bahay. Kaya po naglagay tayo ng ACP design para dyan. Yan, ganda na oh. Na dito po sa kanto na to, kung natatandaan nyo, ito po wala pa ito, yung mga CHB laying na yan. Yan po kasi nakaplano before ay glass. Kaya ngayon si owner medyo nagwo-worry, gawa ng delikado. Baka kasi pagmulan pa ng aksidente. Kaya po ang ginawa natin, kinulose na lang natin siya ng wall. Yan, naglagay na lang tayo ng dalawang bintana para siya naging kamuha nito. Dalawang to. Yan, ito po kasi CR. CR yan sa second floor. CR yan doon sa room po na yan. Yan. Gagawa po tayo ng panibagong video para dyan sa second floor. Bali, itong part 2 po na ito ay sa more on ground floor pa rin. Sa update ng ating unit na ginagawa dito. At saka doon sa kabilang yun. Pupuntahan din natin yun. Yung ginagawa namin sa malapit sa dagat. Okay? Pasukin na po ulit natin. Okay? Oh, yeah. Okay, pagpasok po. Ayan na. Naka-welding na po yung ating steel na hagdan or steel stair. Ayan. Ayan. Ito po kung mapapansin nyo, ito yung pinaka-base lang. Baka sabihin nyo, parang ang liit ng hagdan. Yan po yung pinaka-base lang. Yan po ay pagpapatungan ng solid wood na kahoy. Ayan. Nakapatong dyan po. Ayan. Okay, ginamit po natin yung angle bar. Tapos naglagay po tayo ng 6x6 na square tube. Yan. Ang kapal po ay 6mm. Yan. Kaya wala talagang kaibo-ibo. O diba? Tapos naka-welding siya sa nagabang tayo ng bakal dyan sa ilalim nan. Naka-welding siya sa ilalim. Tsaka syempre doon sa taas. Yan. Naka-full-weld po yan doon. Yan. Square tube po ito. 6mm. Okay. Then ito yung stair. Ayan na po. Then ito, tataylisan na to. Mamayang gabi. O tinila yan. Ayan na. Bali, halos nakapag-primer na tayo ng pintura. Mapakisame hanggang sa wall. May primer na po yan na white. Ayan. Okay. Ito, finish na po ito para malagyan na ng glass. Palalagyan na po kasi namin ito ng glass. Yung side na yan. Tsaka ito. Finish na po natin. Then itong CR, same din. So papatay sa na rin natin mamaya po OT natin. Then itong countertop. Ayan. Alright. Medyo madumi lang. Then dumating na rin pala yung ating mga pinto. Ayan, solid wood. Ayan. 80 po, 80 cm. Ang laki. Dito, pinapalano na rin namin yung magiging kitchen counter. Ayan. Kung ano yung countertop na natin ilalagay dyan. Ayan, iaabang na rin natin. Okay. Then dito, pagpasok, ayan, naka-primer na ito. Puting-puti lang siya. Napakalinis din yan. Cut-up coat na lang yan. Pag po ngayong week din na ito. Okay. Dito sa unang room, wala pa na siyang ilaw. Pero ito po ay tataylisan na rin mamayang gabi. I-otin na rin ng ating mga tauhan. Para at least makapag-stuko na. Kasi ito po ay stuko finish, itong ating wall na to, para may design, pambasag man lang. Lahat po na CR natin may stuko finish. Yan. Okay, after dito, ito nga po yung master's bedroom na binidyohan natin before. Yan, naka-prepare na rin dito. Alright. Then dito, CR, naka-tiles siya po itong flooring na CR dito. Yan, stuko finish. Nakadrop po tayo doon para sa shower. Then, floor drain. Yan na. Alright. Owning type po ang ating mga window sa CR. Para maganda siyang tingnan. Okay.
Right, dito naman sa swimming pool po, yan, nagka-apply na sila ng waterproofing. Yan. Bali, makakatatlong patong po tayo ng waterproofing para sigurado natin yung selyado ng bawat kanto o bawat singit ng swimming pool. Ayan. Bago po natin siya i-tiles, dapat po talaga na-applyan ng waterproofing para iwas sa leak at iwas sa bubukal na tubig na galing sa mismong lupa. Yan, tapos ito ang ginawa namin dito. Nag-double wall po kami. Hollow block po muna para yung lupa ay hindi manlaglag sa part ng swimming pool. Tapos nagbuhos kami ng mismong wall ng CR. Ng swimming pool, sorry. Yan, 4 inch po ang kapal ng ating buhos sa swimming pool. Ito, yan, parang ito, 5 inch. Ito po, hollow block itong part na to para po i-control yung lupa para hindi bumagsak. Yan, hollow block po ito hanggang dyan para po sa mga nais na magpagawa ng swimming pool. Yan, wall po natin para sa lupa, tapos ito po, wall ito naman para sa swimming pool. Yan, 4 inches po ang kapal ng wall natin na solid na buhos siya, purong buhos. Pinormahan po natin yan hanggang doon. Ang ginamit po natin pang forma dito ay screen. At ipapakita ko sa inyo pag halimbawa ay sa susunod natin vlog. Ayan. Ayan po, wall ng swimming pool at saka ito po yung wall para sa harang ng lupa. Tapos, ayan na part na yung pinaka-stair. Ayan po yung step. Tapos, yan po mga blue na yan, return po yan. Return po yan ng ating sa gilid. Tapos ito pong floor drain na to, return din po yan. Babreak din yan sa papunta yan sa pump house. Ito po, yan din. Skimmer. Siya na rin yung pinaka pupunta sa pump house, tapos na magiging return ay yung mga yan. Yung mga kulay blue na yan. Return po yan at saka yung mga nandun. Sila po yung magbabalik, iikot lang. Ito po, itong dalawa dadaanan doon para pumunta sa makina. Tapos ibabalik ulit ng ating mga tubo na yan. Ayan. Ang lalim po natin ay 5 feet po ito. Papunta po sa 110 cm. Doon sa ano po na yun. Sa unahan na yan. Okay. Ayan na po yung ating update dito sa ginagawa natin project. Italaw-talaw. At ayun yung second vlog right now. Pasalan natin yung bukas. Gawa tayo ng panibagong vlog para dyan. Okay? Dito, sa kabila. Punta tayo doon. Pasalan natin yung project namin doon. Okay, partners. Ayan. Dito naman tayo sa breakwater. Sama na natin sa part 2 nitong video. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan, project din po natin yan. At sariling design. Sariling, kumbaga, inimagine ko na lang kung ano yung maganda na gawin dito. Ayan. Ito po, landscape pa po ito. Kalawakan na yan. Pero pagtapos na po yung project natin. Okay? Alright. Ayan. Ito, part days, pag akyat pa lang, ito may pinaka, ano tayo dito. Pinaka daanan ng PWD. Yan. Para, kumbaga, madali ang kanilang pagpasok papunta rito. Tapos step. Yan, mga step dyan. Then, ito na yung design natin. Boom. Yan. Okay. Yan po yung aking design dito na ginawa. May pinakabalostre. Siya dito. Upuan. Tapos may pinakamahabang lamesa dyan. Pwede nga gawin dito parang, setup ay parang budol fight ng family gathering o mayroong mga okasyon na isang handaan na mahabang table. Yan, pwede dito. Okay, pwede rin na maggawin mini restaurant dahil ang ganda ng tanawin, dagat po siya eh. Tapos naglagay tayo ng parang kahoy na design. Yan mga yan. Ayan, bike next. Ito po ay trellis design pero ang gagawin natin roof. Bububungan talaga natin siya para po hindi ganun kainit pagka may mga tao dito or pag may open sa public. Ayan. Ang ginawa ko dito, ultimo, syempre poste, semento, biga, semento din, trusses niya,
semento pa rin. Tapos yung pinakapamakuan ng bubong, semento pa rin. Kaya yan, partners, talagang walang iwas sa pagkabulok. Kasi malapit nga tayo sa dagat, kaya ang bakal dito, nag-worry kami na baka mabilis masira. Kaya ayan ang ginawa namin. More on, ano siya, more on concrete ang finish. Tapos dito, ayan, naglagay tayo ng design doon sa trusses, sa kantuhan. Ayan. Pakita ko sa inyo ng mas malaking, ano, malawak na view. Medyo natagalan lang kami dito dahil po sobrang daming forma. Sobrang daming kapoporma namin dito sa project na to. Pero sulit naman pag natapos. Ayan, partners, oh. Gawa natin siya ng montage. Mabilis na video lang. Ayan. Imagine nyo na lang pag may pintura na yan na wood design. Tapos bubuhayin natin ng white lang ang pinaka pintura. Tapos may ilaw lang na tatlo na nasa baba. Tapos may mga wall light na nakalagay na wall light para sa gilid. Ayan. Ang nangyari po dito, mataas yun nasa gitna, partners. Mataas yan kesa dito sa dalawa to. Ito magkasing height ito at saka po yung dulo na yon. Tapos itong gitna siya yung pinakamataas. Para may ano pa rin siya, magandang tingnan. Hindi siya yung pare-pareho lang ang taas. Yan. Tapos ang ganda rin nito. Ito rin nagpaganda dito. Ito parang mga sanga-sanga na to na inilagay namin. Yan. More on design lang natin yan. More on design ko lang din talaga ang in-apply ko dito. Kung ano yung mga magagandang ilagay dito. Yan, partners. So, yan, nagbubuhusa sila ng biga. Ay, ng trusses. Kasi kakabuo lang nila po niyan. Yan. Magastos lang siya sa forma. Magastos sa kahoy. At syempre, dapat levelado. Yun din lang talaga ang importante dito. Yan. Alright, gawa na natin ang montage na, partners. Alright, partners, kaalis lang natin doon sa project natin dito sa resort sa Lucena. Ngayon, pauwi na tayo, pero dadaan muna ako doon sa kasunod pa natin project. At yun is next natin gagawa ng video, siguro sa isang araw pagkatapos natin i-video yung ika part 2 or ika part 3 nung resort natin, yung hanggang sa second floor. Ayun, partners, maraming salamat ulit sa panonood dito sa ating vlog na to, sa ating simpleng vlog na to. At yun nga po, kung may mga katanungan kayo about dito sa construction ng bahay, message lang po kayo, comment down below. At sabi ko nga po, kung kayo ay may plano rin magpagawa, nagawa rin kami ng plano, nag-aibad din po kami ng permit, ng building permit, pero around dito po muna sa Quezon. Hindi pa po namin gaya ng iba-ibang lugar. Hanggang dito na po, pero yung paggagawa po ng plano, pwede po kami doon. Yung mga 5 sets of plan, mga structural analysis, mga BOM, lahat po pwede yan. Tapos po siguro kayo na lang po yung mag-abiad ng building permit sa inyong lugar. Halimbawa po sa Laguna, yan, pwede po kami ang gumawa ng plano po ninyo. Alright, comment down below lang po pagka kayo may katanungan about sa construction din. At tayo naman po ay willing sumagot sa inyong mga katanungan. Salamat sa suporta po ninyo lagi. At syempre, see you in next vlog, partners. Maraming salamat po.